A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Tara, samahan niyo na naman ako para magkape dahil another day, another work from home na naman ang magaganap. I've got a lot of stuff to do pa dito sa workspace ko, so I needed a coffee to help me with that. Grabe ang bilis ng panahon at December na in the next few days. Mafe-feel ko na talaga ang vibe ng Christmas. Sa GC ng family namin, may mga motif na nga kaming naset at kung ano ang mga wishlist namin na gustong matanggap. So nasa kung sino na lang sa amin ang magbibigay at magtutupad nun. Siyempre, kailangan ko pong magtrabaho ng maigi at baka mabigyan ko ng pamasko ang family ko. Medyo marami nga kami kaya kailangan ko talagang pag-ipunan yan at mag-allocate ng budget para dyan. But other than gifts, the moment we share together and celebrate the holiday season talaga ang pinaka-importante. When it's time to make Jeff's meal and lunchbox, dumako na ako sa kusina para magluto nito. Nag-mince lang ako ng carrots and white onion at nilagay ko dito sa aking simplest blender and also minced a chicken meat dahil maggagawa ako ng chicken seaweed roll. Siyempre, para mas masustansya siya, importante talagang lagyan ng gulay. I just seasoned it with salt and pepper and added egg and flour, then fully mixed it. At saka kinoat ko na ito sa nori wrap na kinat ko ng maliliit na strips and then just fry it until golden brown. Pasensya na talaga minsan kung hindi ko maaayos yung grammar ko. Alam ko minsan may mga grammar Nazi talaga na nag-PPM sa akin na mali yung grammar ko. Minamadali ko na rin kasi minsan ang voiceover kaya hindi ko na naiisip masyado to correct my grammar. But the thought was there. Please don't be hard on me. Kasi hindi po ako perfectong tao. Naku, ewan ko ba? Minsan ang mga tao ang daming napupuna pati yung parenting style ko at kinakain namin, minsan sinasabi na hindi raw healthy. Dahil sa mga time constraints, yung pinakamadali ko na lang talaga gawin ay magprito ng pagkain and I'm not at my best every day to put an effort to cook food sa pamilya namin. I'm sorry for venting out but I really tried to make this platform a calm and peaceful one. Sarap yun kasi minsan yung mga unhealthy. Katulad dito, nagpa-fry na naman ako ng saging na isa sa paborito kong snacks noong bata pa ako. Nagtimpla na rin ako ng honey citron ginger tea para ipares dito at sinamahan na ako ni Cookie habang kumakain pero may ibang agenda pala kundi manghingi rin ng saging. Kumakainin kasi siya ng banana Q at alam kong paborito niya rin ito. After that, nagpahinga lang kaming dalawa dahil napagod nga rin ako sa trabaho ko kanina at pumunta na rin sa school ni Jeff para pick upin siya. Sinaulipan niya sa akin ang sobrang pera na baon ko sa kanya dahil hindi niya naubos. When I went home, ay dumako na ako sa kwarto at naglinis sa higaan ko. I also decided to finally hang these wall frames na nabili ko and I'm gonna use these hook sticker at tingnan natin kung magkakaya ba nito ang wall frames na nabili ko. Magaan lang naman siya, so I hope kakapit siya ng maayos. Pero update, after several hours, natanggal rin siya. Therefore, hindi talaga pwede ang hook dito sa kwarto ko. Ayoko rin kasi mag-drill at mabutas na naman itong dingding. Nung maghapon na ay nagluto na ako ng dinner namin, sa mga suggestions nyo kung paano ko lulutuin ang bangus ay nagwagi nga ang paksiw. Masarap rin kasing gawing paksiw ang bangus belly, kaya isa-isa ko nang hinanda ang mga aromatics at tinarrange ko to sa pot na lulutuan ko. Nilagyan ko na lang ito ng mga pampalasa at konting tubig and let it simmer ng mga 25 to 30 minutes. Meanwhile, yung chicken mixture na natira kaninang umaga ay pinito ko na lang at ginawa kong chicken rolls. Ang saya nga naman i-prepare nito para lang akong gumagawa ng churros. At yan, after few minutes, na golden brown na ito at tinagay ko na sa plato and plated our dinner. Ang bango na nga ng paksiw na bangus at napapalaban na naman ako sa kainan yan. Masarap pa itong kainin na nakakamay kasi yung buling additional pampalasa man yan. Ay, charing. Itong belly part nga, ang pinakagusto ko sa lahat kasi nagme-melt siya sa bibig ko. After dinner ay nagpunta na ako sa aking kwarto and did my night skincare routine. Pinaka-importante nga rin ay magbigay ng oras para sa sarili mo at hindi puro trabaho lang sa bahay para hindi naman tayo magkagidlay ba. And after that, nagtimpla na rin ako nitong Shepo Apo na perfect talaga na makakatulong to burn fats better kasi may L-carnitine ito to burn fats into energy. Kaya naingganyo na rin akong inumin to dahil sa benefits na makukuha ko dito. In one glass, isang sachet ang tinimpla ko dito. Iinumin lang to once or twice a day para you glow, babe. Always prioritize your well-being, guys, and thank you so much for watching. Bye!